Nung binasa ko yung gospel, um, para sa Sunday, nung during my prayer time, na-realize ko, talagang gusto ni Lord akong magbigay ng sharing. Ginawa niya talaga ng paraan. Wala akong magawa. Kasi yung gusto niyang ibahagi ko ay yung aking experience for this gospel na um, talagang masasabi kong tumagos sa puso ko at sa buhay ko. So, allow me to be Marie Cristo you tonight. Mare, anong sabi ni Kristo? So, dalawa lang po yung gusto kong ibahagi sa inyo. Yung unang-una ay God's gift. May regalo ang Ama sa atin. Ano yon? Ang regalo niya, yun ay ang eternal life. Sa Tagalog, ang buhay na walang hanggan. Ito yung regalo na binigay only through His Son, Jesus Christ. So, anong tanong? Ano bang eternal life? It means forever. It means when life ends here, it continues somewhere else. At alam nyo, very costly yung gift ni Lord na yun sa atin, ni God. God made it available to us through the death of His Son, Jesus Christ. The cross, the nails, the thorns. Si JC ang nagbayad ng mga kasalanan natin. Sa totoo lang, ano bang motibo ni God? Ba't niya ginawa yon? Kasi yung regalo na yon is a great way of Him saying to us, I love you, mahal kita. Kahit na minsan, ang sagot natin kapag nahihirapan tayo, nagrereklamo tayo sa buhay, kapag naiinis tayo, nasasabi natin, I hate you. Binigyan niya ng regalo, binigay niya yung regalo sa atin not because we are good. We are not good. Yun ang nakakalungkot. We are not good because of our actions, our attitude. We say, God, I reject you. Diyan ka muna. Alam niyo ba kung kailan natin nire-reject si JC, si Jesus Christ? Simple lang po, mga kababaihan, tayo, ako. Kapag tayo nag-a-agree, nag-uumpisa sa atin, nagpaplano tayo, sa simpleng kwentuhan, total kwentuhan kababaihan tayo, so sa simpleng kwentuhan at kamustahan, paano? Kapag tayo ay nagrereklamo o mareklamo, tayo ay nega, kapag tayo ay palaging galit, naiinis, tayo ay nagmamarites, or anong tawag doon? Marisolsol. Umaayon tayo sa mali, sa ating pamilya, sa kaibigan, sa kasama sa trabaho. We show in our actions, our words, our attitude that we reject Jesus. Kasi hindi natin nakikita si Jesus at hindi tayo nagiging Jesus sa ating kapwa sa simpleng kwentuhan at kamustahan. Next, anong response natin dun sa gift? Yung gift ni God. Doon sa binasa natin sa gospel kanina, sinabi ni Jesus, sinabi ko sa inyo ang totoo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan, dahil ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Sabi rin sa 1 John chapter 5, He who has the Son has life. He who does not have the Son does not have life. Kung nasa iyo si Jesus, may buhay ka. Kapag wala sa iyo si Jesus, wala kang buhay. Dapat ang response natin is to eat this bread of life. We partake so we live forever. Kape, kwentuhan, kababaihan, family, kailan to nangyayari? Ito yung pinakamagandang gusto kong ibahagi sa inyo. This is the celebration of the Eucharist. Kung araw-araw tayo nagsisimba, swerte tayo. Kung once a week dahil Sunday, blessing talaga yon. Paano kung hindi tayo nagsisimba? Maraming dahilan. Busy sa trabaho, busy sa bahay, sa anak, napagod, magluto, maglaba, nakatulog, maraming dahilan. Sayang kapag hindi tayo tumanggap ng Eucharistia. Dito tayo kasi kumukuha ng spiritual nourishment. Lumalakas tayo tuwing tatanggapin natin si Jesus sa komunyon. Allow me to share what I'm going to share sa
Hugot ng Buhay book natin, yung pinutol na ostya. Sa tuwing ako'y nagsisimba, lagi kong iniisip kung matatanggap ko yung tinatawag na putol na ostya. Ito yung bahagi ng ostya na pinuputol ng pare kapag kordero na. Minsan, kinakain niya ito. Minsan naman, sinasama niya ito doon sa siborium kasama ng ibinibigay sa mga tao. Alam ko naman na lahat ng ostya nagiging si Jesus sa consecration. Matanggap ko man yung pinutol na ostya o hindi, alam kong si Jesus pa rin ang tatanggapin ko sa banal na komunyon. Kaya nga yung response natin is to eat the bread of life. Tinatanggap natin sa komunyon ang katawan, dugo, kaluluwa at pagka-Diyos ni Jesus sa Eucharistia. Kaya tayo nagiging isa kay Kristo tuwing nangungumunyon tayo at nagiging isa tayo sa lahat ng miyembro ng simbahan. Pero kapag tinatanggap ko yung pinutol na ostya, lagi kong nararanasan ang conversion. Hindi ko alam kung nagkakataon lang pero sa mga times na nangyari to, even last year, July, August, even this year, naramdaman ko yon. Napansin ko talaga natatanggap ko yon. At the time, I'm down, nasasaktan, natatakot. Sabi nila, normal naman daw ang fear. Fear ba naman ang mission sa KKK? Talaga namang ninervyusin ka araw-araw. Pero pagkatapos ko siyang matanggap, ang payapa ng feeling ko, bigla akong napanatag, naging parang peaceful ka talaga. It's him like saying, buhay siya at ina-assure ako ng kanyang pag-ibig at presensya. I know it's a rare blessing to receive the fragment of pinutol na ostya kasi sa dami ba naman na mangungumunyon, bakit naman ibibigay yun, diba? Pero alam ko na at naramdaman ko pag nasa kamay ko na yung ostya at lalo na kapag sinubo ko na ito, oh my God, tears of reverence flowed down my face and I felt the comforting embrace of God. It's God's special way of communicating to me, with me, and telling me, I love you, mahal kita. As a devout Catholic, Holy Communion gives me hope for transformation, conversion, and renewal according to the divine will of my Lord, my Savior, my God, and my King. Itong sakramentong to gives me solace and strength. I am God's beloved. I am so loved. Kaya ang challenge po sa ating lahat mga kababaihan, magsimba tayo tuwing linggo. Kung kayang araw-araw, we are so blessed. Tanggapin si Jesus sa komunyon at tanggapin ang regalo ng Ama. So to end, allow me to quote the teaching of Father Mel Racelis. Ang tanong na kaisa ka ba talaga ni Kristo kung tumatanggap ng komunyon kay Kristo? Kung tagos sa puso ang komunyon, ang bunga ay magiging kawangis ka ni Kristo. At bawat pintig ng puso mo, katibok ni Kristo. Ang bawat galaw mo, kaugali ni Kristo. At makikita na sa iyo na mukha mo na si Kristo. Ito lang po ang tamang daan, ang tanging daan ng Kape Kwentuhan Kababaihan tungo sa kaligtasan ng kaluluwa para sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. To God be the glory forever and ever. Amen. Thank you.